Hi, good afternoon. Hello po, good afternoon po. Ganda ng bati ni Madam. Blooming ah. Oh, ilang months na yan, ma'am? Ano po, 6.5 na. 6.5? Ano yung dala mo sa akin? Ito po. Surprise. Oh, ano to ah? Carnival glass to ah. Ano pangalan niyo, ma'am? Tina po. Tina. Tina, mapo ka. Sige po, thank you. Taga saan si Tina? Pasay po. Pasay. Okay. Layo ah. Lapit lang po, sir. Ano naman ito dinala mo sa akin, ma'am? Actually, di ko po alam yung... Di mo alam. Ano to? Kinuha mo na sa aparador nun. Lola ko. Nagpaalam ka ba? Opo. Lola, pwede po bang... Baka naman habulin tayo ng mga tatay mo dito, nanay mo dito. Ha? Alam po ni tatay. Alam niya? Approve. Opo, approve po sa parents ko. Okay. So, carnival glass ito, na antique. Ngayon, ano bang special dito? I Bagay, think, bukod sa antique siya, no? matagal, wala na rin, para feeling ko po, wala na pong ganito ngayon na, Meron na. I mean, very rare na magkaroon ng ganitong item. Meron na plastic. Pero yung ganitong quality is, feeling ko, mahirap makahanap. Pero when it comes po kasi sa ganitong quality, hindi ka rin po talaga makakahanap. Wala bang basag ito? Wala po. Okay. Ayan, alam mo kung ano to, ma'am? Hindi po. Ano yan? Ang tawag dyan, butter dish. Diyan nilalagay yung cheese. Siyempre, butter dish siya. At alam mo naman yung mga Pinoy, Okay. kahit naman, pwede nilalagyan ng kung ano-ano yan. Mga candy, gano'n. Kaya mga ubas, di ba? Sa piging ng araw. Noong mga panahon ng lola mo. Pero meron ako nasisense na kakaiba dito. May gagawin tayo dito, kadigada. Tingnan lang natin. May suspecha ako dito. Ito yung ginagawa ko talaga pag carnival glass. Meron akong procedure na gagawin dito. Para malaman po kung legit po. Legit siya, pero meron mga special na carnival glass. Kasi, kung ordinary carnival glass, mahirap ibenta. Mahirap siyang, merong very specialized na bumibili. So, siguro ganitong butter dish, mga, lang yan, 1.5, Mababa lang po yung value. Pero magkano pala ito, ma? Actually, sir, wala akong idea kung magkano. Magkano ba yung kailangan mo para mga anak ka na maayos? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Malaki-laki po. Baka hindi kaya to. Bakit ito lang dinala mo kasi? Sir, babalik ako, sir, pero may iba akong item na dala sa susunod. May mga coins ka? Yes po. Yung mga Mga old coins po. Mga silver coins, gano'n? Yes. Mga $50 na coins. Meron ka $50 na coins? US dollars po. Meron ka US dollars na Opo. coins? Okay. Sige. Yun, dalhin mo next time para lumaki-laki. Kung ito lang kasi, parang kulang. Pwede naman baka sa lying in. Gano'n. Kano ba sa lying in? Nasa 40 na po ngayon. Medyo Nasa 40 na yun. 30, 40, ganun. Grabe, lying in yun Medyo mahal na rin po. Mahal na rin. Okay. Wow! Hindi yata abot ng ganun to. Pero magkano yung kasi? 10K? 10K! Bakit? Hindi ko rin wala po kasi ako idea kung magkano po yan. Pakipatay lahat ng ilaw. Ano gagawin tayo dito? The dark po. Siguro. Surprise! Yan. Kuha ka nga ng ano dyan. Kuha ka ng ibang Ayan. Comparison. For comparison, ito. Pag ito, inilawan mo, yan yung normal. Normal na yan. Normal na carnival glass. Ito naman. Whoa! Glowing in the dark. Di ba? Glow in the dark. Uranium glass ang tawag dito. Tama ang suspecha ko. Kasi yun nga ang hinahanap ko pag bihira akong bumili ng carnival glass. Sige, buksan na natin ulit yung ilaw. So, eto, hindi ka ba nagtataka bakit gano'n nag-glow in the dark siya?
Siguro po sa mismong glass na ginamit. Etong glass na to, kaya nag-glow in the dark yan. May halo yung uranium. Alam niyo uranium? Hindi rin. Yung ginagamit sa sa nuclear weapons. Radioactive yan. At radioactive yun, nakaka-cause ng maraming sakit. Buntis ka pa naman. Ano yan? Kaya po pinenta ko na po. Ay! Hindi mo naman alam eh. Hindi. Wala rin po talaga ngayon. Pero yan, hindi delikado sa tao to kasi ginagamit niya sa pagkain. Yung uranium niya, konti lang. Such that hindi siya nakaka-harm ng tao. So, huwag ka mag-alala. Hindi ka magkakaroon ng dito, na sakit. Ngayon, hindi ka na makagawa ng uranium glass kasi controlled na yan. Controlled mineral na yung uranium. Actually, hindi mo nga pwedeng hindi nga pwedeng hawakan yun. Ngayon, hindi na pwede to. Hindi na pwedeng gumawa ng uranium glass. Una-una kasi, siyempre yung gobyerno, na hindi pwedeng basta-basta mag-angkin ng uranium. Ngayon, dahil may uranium glass na ako, kahit pa paano meron ako uranium na konting-konti lang. Okay, kaya ko binenta ng mas mahal pero hindi dun sa presyong 10,000. At ang niyan, siguro ang value niyan pag yung binenta online, mga between $100 to $50 o to $150. Pero siyempre, dahil sinasabi ng iba, barat ako, hindi ko bibilin sa ganung presyo yun. Di ba? Kailangan may kitain ako. Kailangan meron tayong pangsahod. Totoo po. At kailangan meron tayong pambayad ng upa. Ako, nagtasan naman yung upa ko. Buti na lang, hindi masyado. Kuryente pa po. Kuryente pa, di ba? Tapos, kailan ko pa mabibenta to? Siyempre, pwedeng bukas, pwedeng next year. You'll never know kung kailan. Oo, you'll never know. Nag-out na ako ng pera, walang kasigurado kung kailan ko mababawi. Kung gusto nyo, bago kayo magsabi ng barat, di kayo bumili. Diba? Kayong mga metal, sige. Kayong mga metal, tapos patulugin natin yung pera niya. Totoo. 3,000 ako dito. 3,500. 3,500? Ayun, sir, last price. Ba, sumap talaga. Kailangan pang pa-check up. Kailangan ng pa-check up, ha? Dali mo yung mga coins mo, ba? Malay mo, makaabot ng 40,000. Siguro mga isang takot. Madami naman po yun. Nasa isang bag po kasi yun hindi pa po kasi naasikasong hanap. 3,500 last price. Sige. Sige po, sir. Thank you. You're welcome po. Nag-sell po ako ng uranium glass kay sir. And so far, so good naman. Hindi naman barat si sir. Masaya siya. Masaya kasi in a way na i-explain niya sa'yo kung ano yung item na binenta mo and kung ano yung value, kung ano yung naging effect niya dati sa tao. So yeah, madami ka ding matututunan na hindi mo alam. Kadikada. Meron ba kayong mga silver coins tulad ng American period coins mula 1903 hanggang 1945 na may denomination na 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos at 1 peso? Tirahin nyo na yan. Kumukuha din kami ng mga gold coins at scrap jewelry. Contact us at Dekada TV on Facebook. Yan, talagang special handling pag glass. Ano po yan? Uranium po yan? Oo. Hindi ibig sabihin solid na uranium o may halo? Okay. Sige. So ito muna. Pag solid na uranium yan, patay tayo lahat dito. Kaya nga Hindi uranium na solid yan. Pwede tayo gumawa ng nuclear weapons eh. Uranium yan, delikado. Bawal na magbukas magsinti. Okay. Ito, test muna natin to, sir. Sige. So, ito ay glass na may cobalt, kaya kulay blue siya. Ano yung AS? Arsenic po. Arsenic! Baga! Kaya nagulat mo, arsenic. Butsa, arsenic yata yung laman ng loob na to, May cobalt. Shit! May cobalt naman, sir. May cobalt, gano'n kaano yung cobalt niya? 243 ppm. 243 ppm. 0.00. Sa kinuha ko. May white powder pa naman, oh. Wala nga. Tapos gaganon naman sa mukha mo, sir. Hindi, kaya ako kadikada, pag nag-handle ako ng mga ganito, talagang pagkatapos ko mag-handle, nag-uugas ko ulit. Saka hindi ko sinasabay yung pagkain dito kasi hindi mo alam kung anong mga elements yung mga pumapasok ko dyan eh.
Di ba? Totoo yun. So, dapat... Lalo na yung mga ganyang uranium. At paano, may uranium pa rin yan. O, sige, ito. Yan. Punas. Yan, yung pala yung mga puti-puti yung arsenic, oh. Dapat yata hugasan natin. Titanium. Ayun, oh, U. Uranium. Ay, gumalaw. Paano yun? Okay lang ba yun? Okay lang ako. Uranium. 1,170 parts per million? Yes po. Dami nun ah. Grabe. 1,170 ppm. Taas nga. Yan natin mo. Yan, hindi mo pa inaano. Bukas pa yung ilaw niya. Ito ordinary glass. Lalo na pagkagabi, yung walang ilaw. Ano lang, kailangan mo ng UV pa rin. Pag walang ilaw, hindi mo makikita. Kailangan, ito kasi UV light ito. So, ito yung ultraviolet light. Ang ganda ng kulay. Ayan, oh. Anong tawag dito? Ang tawag dito, butter dish. So, nung araw nagalagay talaga ng butter dyan. Bago nila na-discover na radioactive pala ang sa pagkain. Sa pagkain. Yung ibang mga gumagamit yan. Antique ito eh, mga siguro more than mga turn of the century ito, mga 1900s ito. So, hindi pa nila alam yun. Sige, dahan-dahan lang. Pag nabasag yan, lalabas yung uranium.